Andrea, here's your invitation for the event. Saad ni Don Segovia sa dalagang anak at iniabot nito ang purple envelope. Dad, kailangan ba talagang akong dumalo riyan? I'm not ready yet. Sino pa ba ang papuntahin ko? Fine. You need to learn how to interact and socialize with clients and to our business partners or other business owners. How about kuya? He already knows everything, Iha. And soon, you will have your own position in the company. Wala namang ibang magmamana at mamamahala kundi kayong magkapatid. Fair enough. And before I forget, we will be having a family dinner tonight. I know. Mommy informed me already. Okay, I'll go ahead and see you later. Nasundan na lamang nito ng tingin ang kanyang amang papalabas ng kwarto. Pagkatapos ay napabuntong hininga itong umupo sa kama nang tuluyan nang nawala sa paningin ang Don. She is not ready to work yet. She still wants her freedom to do whatever she wants. But her father is too excited to give her a position in the company. Duh. Nasambit nito sa kapabagsak na nahiga sa kanyang kama hanggang sa hindi na niya namalayang naidlip. Yugyog sa balikat ang gumising sa kahimbingan ng tulog ng dalaga. Unti-unti siyang nagmulat ng mga mata. Why kuya? Mahina niyang tanong. Get up, Andy. We are waiting for you for almost an hour. Natutulog ka lang pala. Wika ni Andre sa kapatid. Bumalikwas ng bangon ang dalaga. I'm sorry kuya, hindi ko namalayang nakatulog ako. Hinging paumanhin niya matapos maalala na mayroon silang family dinner. It's okay, Brat. We'll wait for you again. But before I go, I'll make sure you're inside the shower room. At baka matulog ka na naman. Wika ni Andre. Okay, maliligo na ako. Bibilisan ko na lang kuya. Make it fast. You're not going for a gimmicks. So, hindi mo kailangan ng kung ano-anong dekorasyon sa katawan. Kuya, ayan ka na naman eh. Maktol ng dalaga. Natawa na lang si Andre sa itsura ng nakababatang kapatid. You're still acting like a teenager, brat. I'm not a brat, kuya. And what do you want me to call you? Just Andy. Iwan mo na nga ako, nangiinis ka na naman eh. Fine. But get into the bathroom first. Sigurista. Sambit niya saka tumayo at tinungo ang shower room. Iiling-iling na lang si Andre na sinundan ng tingin ang kapatid. Magkasundo naman silang magkapatid and he loved Andrea kahit madalas itong magpa-baby. After a few moments ay lumabas na rin ito at bumalik sa baba kung saan naghihintay ang kanilang mga magulang. Where is she? Tanong ni Doña Anita kay Andre. She's taking a bath, ma'am. Natutulog siya nang puntahan ko sa kwarto niya. I told her we'll be having dinner tonight. Mom, you know my brat, after office hours, every weekend, she's going out with her friends. Hayaan mo na, baby pa kasi. Sinasabak na ni Dad sa mga office works. Dre, Andrea is already in the right age. It's time for her to learn about a few things, especially when it comes to the operation of the company. Sagot ni Don Segovia. Nandyan na ako, Dad. But we have to give her freedom to do what she wants bilang dalaga. She's a fresh graduate. Why not give her time to enjoy?
She still have her freedom. I just want her to learn the proper operation of the company. Hindi mo kakayanin mag-isa. At hindi kami habang buhay na nasa tabi ninyo. Darating at darating ang panahon na malalagay sa inyong mga kamay ang pamamalakad ng kumpanya. Napahaba ang kanilang usapan, kaya hindi na nila namalayan ang paglapit ni Andrea. Hi guys, I'm ready. Wika nang nakalapit na ng tuluyan sa mga ito. Napalingon sila sa dalaga. Let's go. Yakag ng kanilang ama. Kinindatan ni Andre ang kapatid, saka lumapit dito at inagbayan. Saka sumunod sila palabas sa kanilang mga magulang. Makalipas ang ilang sandali. Bakit ang tahimik ninyo? Pambabasag ni Andrea sa katahimikan habang lulan ng sasakyan. Nagugutom na kami. Kasi naman ang tagal mo. Sagot ni Andre. Hindi ko naman namalayan na nakatulog pala ako kanina. It's okay, baby. Maybe you're tired kaya nakatulog ka. Sabat ng kanilang ina. Dad, ikaw bakit katahimik? Baling ni Andrea kay Don Enrico. Nothing, iha. Kiming sagot nito. Ngumiti ka naman dyan. Tumatanda ka ng 10 years kapag nakasimangot ka, Dad. Napangiti naman ang Don. Bolera. Saad nito sa dalaga. Nope. Totoo naman. Di ba, Mami? Oo nga naman, Enrico. Sang-ayon naman ng kanilang ina. Mag-ina nga kayo. Of course, Dad. I and Mom are both beautiful. Brat, nakakarami ka na. Bakit? Handsome rin naman kami ni Dada. Singit ni Andre. Mag-drive ka na lang, kuya. Biro ni Andrea sa kapatid. Nandito na tayo. Sagot ni Andre. Sa harapan ng isang simpleng restaurant huminto ang sasakyan. Bumaba si Andrea, kasama ang kanilang mga magulang. Dadalhin kasi ni Andre ang sasakyan sa parking area dahil wala naman silang dalang driver. At isa pa, pampublikong restaurant sila kakain. Hindi sila mahilig magpakasosyal when they are out of the company. Mas gusto pa rin nila ang simple. Kahit sinong makakita sa kanila, maliban sa mga business partners and clients nila, ay hindi aakalaing sila ang nagmamay-ari sa isang pinakamalaking kumpanya, ang AES Manufacturing and Enterprises, na may mga sangay sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. At ang main branch nila ay nasa bansang Japan. Isang kumpanya na kilala sa branded car and motors manufacturer. Makalipas ang ilang minuto ay masaya na silang naghahapunan. Dahil pagdating nila sa restaurant ay nakahanda na ang lamesa para sa kanila. Yummy. Wika ng dalagang sarap na sarap sa mga pagkain. Hinay-hinay, brat. Marami pa yan. Saad ni Andre sa kapatid. Just enjoy your food, kuya. Sagot naman ng dalaga. Andrea loves seafood. Kuya, himayin mo naman itong crab, oh. Napatingin si Andre sa kapatid. Nakikiusap, look effect. Try to do it your own, Andy. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kasama mo ako at may tagahimay ka ng pagkain mo. Wika ni Andre. Kaya nga hindi ako mo-order ng crab kapag hindi kita kasama eh. Pasalamat ka, tumatalab ang pa-cute effect mo. Dinala ng binata sa harapan nito ang malaking alimango at hinimay para kay Andrea. Napangiti na lamang ang kanilang mga magulang sa itsura ng mga ito.
Here. Sambit ni Andre nang nahimay na niya ang alimango. Nax, thank you kuya. Hayaan mo't hahanapan kita ng liligawan. Biro ni Andrea na abot tenga ang ngiti. Wag na, baka mahanapan mo pa ako ng kagaya mong hindi marunong maghimay ng crab. Ang hahanapin ko, yung ipaghihimay ka. Kumain na nga kayong dalawa. Singit ng kanilang ina. Nanahimik naman ang magkapatid at ipinagpatuloy ang pagkain. Makalipas ang halos 2 oras. Mommy, I want some tea. Wika ng dalaga nang palabas na sila ng restaurant. Doon ka na lang sa bahay mag-tea. Sagot ni Andre. Okay, I'll call Yaya to make tea for me. Malamang tulog na si Yaya, gigisingin mo pa. You're a big girl na, di ba? Kaya mo nang gumawa ng tea. Saad ulit ni Andre. Fine, ako na lang ang gagawa mamaya. Ikaw, gusto mo ng coffee? I want coffee. Sabat ni Don Enrico. Me too. Sabi naman ni Doña Anita. Okay, gagawa ko ng coffee and tea mamaya. After an hour, magkakaharap silang apat sa terrace habang umiinom ng kape. Bukas ay lilipad kami papuntang Japan. So kayo muna ang bahala sa mga branch dito. Saad ni Don Enrico sa magkapatid. I can manage, Dad. Itong si Brad lang kung kaya na ba niya. Kaya ko ng mambola. Saad ng dalaga. Andy, hindi mo kailangang mambola. Branded ang mga products natin. Sabat naman ni Doña Anita. Dad, yung car ko kailan? Hindi pa maayos ang papeles. Isa na rin sa aasikasuhin namin sa Japan. Mahirap ang makasuhan ng smuggling. Sagot ng Don. Saan mo naman itatambak yung jazz mo? Tanong ni Andre. Oh, di benta ko na lang. 1 taon pa lang naman yon. Ibigay mo na lang kay Lira. Wika ni Andre na ang tinutukoy ay ang anak ng pinsan ng kanilang ama na kasalukuyang nag-aaral. Pwede rin. Bakit pala hindi siya kasama sa dinner natin kanina? Busy siya sa pagre-review. Pinuntahan ko kanina sa kondo niya para sunduin. Sagot ni Andre. Pasyalan ko na lang bukas. Bakit kasi ayaw niyang dito na lang sa atin tumira? After ng studies niya siguro, mas makakabuti na rin yung doon muna siya sa kondo para hindi mo maistorbo. Kuya talaga. Namimiss ko na sa asyenda. Baka naman pwedeng magbakasyon tayo, Dad. Isa ka na kapag naayos ang mga dapat ayusin, Andy. Kapag umuwi si Lira, after graduation niya, isasama ko sa kanya, Dad. Okay. Dad, hindi ko ba talaga pwedeng isama si Kuya papunta sa event? No, ikaw lang ang pupunta to represent us dahil nasa Japan pa kami on that night. Masasanay ka rin, Brad. Wala namang kakain sa ron. Biro ni Andre. Weekend naman yon, Dad. Baka pwede namang samahan ako ni Kuya. May dinner meeting ako sa clients ko on that night. Sabi muli ni Andre. Mommy, huwag ka na sumama kay Dad sa Japan. Balig ng dalaga sa kanyang ina. Baby, masasanay ka rin. Ganyan din ako noong una. Sagot nito. Nagkataon nga lang ba ito o sinasadya ninyo talaga? Andy, nag-usap na tayo kanina, di ba? Fine, hindi na ako magrereklamo. Pagsuko niya. Malay mo, matagpuan mo ng ideal man mo doon. Biro ni Andre. Ikaw nga, hindi ka pa nakakahanap. Malapit ka nang mahulog sa kalendaryo eh.
Marami pa akong gustong gawin, Andy. Darating din ang tamang panahon para sa pag-ibig. Sus, ang sabihin mo, umaasa ka pa rin na babalik si Ate Zina. Not at all, Andy. Okay, sabi mo eh. Zina was his first love, pero bigla na lamang itong naglaho na parang bula. Pumasok na tayo sa loob. Anyaya ng kanilang ina. Mas mabuti pa nga. At mukhang napasukan ng hangin ang isip nitong bunso nyo. Saad ni Andre. Pinandilata ni Andrea si Andre. Tama niyang asyaran nyo. Saway ng Don. Magkakasabay silang pumasok. Good night, brat. Huwag mong masyadong isipin ang event na pupuntahan mo. Next weekend pa yun. Hirit ni Andre. Che, layas. Pagtataboy ng dalaga sa kapatid. Tinawanan na lang ni Andre ang dalaga at saka iniwan. Sunod-sunod ang paghikab ni Andrea habang kaharap ang laptop niya. Nakagawian na niyang maghalughog sa internet tungkol sa pamamalakad ng negosyo. She wants to learn on her own way at hindi na kailangang turuan pa ng kanyang ama. Hindi naman kasi biro ang negosyo ng kanilang pamilya. Nang hindi na niya kaya ay tiniklop niya ang laptop. Habang nakahiga na ay hindi niya maiwasang hindi maisip ang dadaluhan niyang event. Hindi naman kasi siya mahilig sa gatherings. Lumalabas lang siya with her friends sometimes. First time niyang dadalo sa isang socialized party, kung saan ay pawang mga kilala sa lipunan ang makakasalamuhan niya. Hanggang sa nakatulugan na lamang niya ang pag-iisip. Kinabukasan, Brat, wake up! sigaw ni Andre na may kasamang kalampag sa pinto ng kwarto ng kapatid. Inis namang nagmulat ang dalaga at nilingon ang alarm clock niya. Oh my! Bulalas niya sabay balikwas ng bangon. Andy, wake up! Muling sigaw ni Andre. Dali-dali niyang tinungo ang pinto at kaagad binuksan. Kuya naman, lower your tone. Kung makasigaw at makalampag ka, para kang nasunugan. Saad niya sa kapatid. Dear brat, may clients ngayon at kailangan kita, di ba? Ulyanin ka na ba? Sorry, I forgot kuya. Also, I forgot to set my alarm. My God, Andrea. Ano ba kasing pinaggagawa mo kagabi ha? Tingnan mo kaya ang itsura mo para kang zombie. Kuya naman, nagsorry na ngang tao eh. Tao lang nakakalimot din. Saad niyang may bahid ng pagtatampo. Iniwan niya si Andre na nakatayo pa rin sa labas ng pinto. Pumasok siya sa bathroom at nagmamadaling naligo. Paglabas niya mula sa banyo ay nakasara na ang pinto ng kanyang kwarto. Dali-dali niyang isinuot ang mga gamit pang opisina. Wala pang kalahating minuto ang nakalipas ay bumaba na siya. Sumabay ka na sa akin. Mahinahong alok ni Andre. I have a car. Salamat na lang. Bale wala niyang sagot at nagtuloy na palabas. Anong ginawa mo sa kapatid mo? Tanong ng kanilang ina na kabababa lamang. Nasigawan ko kanina, mommy. Andre naman, nag-a-adjust pa ang kapatid mo. Nag-agahan ba yon? Hindi po. Narinig na lamang nila ang ugong ng sasakyan ni Andrea palabas ng garahe. I'll go ahead, mommy. Bibilhan ko na lang mamaya ng pagkain niya. Paalam ng binata. Okay, susunod na kami. Pumalik na ito sa pisngi ng kanilang ina. Alam nitong nagtatampo si Andrea.
Once in a blue moon lamang kung magtampo ang dalaga, pero malupit. Mabilis ang tagbo ng Honda Jazz ni Andrea. Hindi pa naman matraffic sa ganoong oras, kaya nakarating siyang hindi nagkaaberya. Good morning, Miss Andrea. Bati ng guard. Good morning din po. Ikaw nang bahala sa car ko, Manong. Yes, ma'am. Umibis na ang dalaga. Binati siya ng mga empleyado, pero ngiti lamang ang itinugon niya sa mga ito. Diretso na siya sa elevator paakyat sa ika-6 na palapag. Janice, kindly go to Kuya's office. Ask his secretary about the clients today kung tumawag na ba sila. Utos nito sa sekretary bago nagtuloy sa kanyang opisina. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Janice. Pagpasok ni Andrea sa loob ng opisina ay nag-ayos na siya. Hindi man lang kasi siya nakapag-ayos kanina dahil sa pagmamadali niya at sa inis na rin kay Andre. Makalipas ang ilang minuto, dumiretso si Andre sa opisina ng kapatid upang dalhin ang binili nitong agahan. Eksakto namang lumabas si Janice galing sa opisina ng dalaga. Ipinaalam nitong parating na ang mga kliyente nila. Good morning, Sir Andre. Bati nito sa binata. Good morning to Janice. Where's my brat? Nasa loob po. Okay, thanks. Ilang hagbang lang naman ang layo ng opisina ni Andrea mula sa opisina na gamit ng sekretarya nitong si Janice. Kumatok muna si Andre. Hindi siya nagsalita dahil tiyak na hindi siya papapasukin ni Andrea. Come in. Narinig niyang sambit ni Andrea. Pinihit ni Andre ang siradura at bumukas ang pinto. Brat, I bought breakfast for you. Saad nito sa kapatid, ngunit hindi nito pinansin. Andy, sorry na. Muling sabi ni Andre. We're getting late. Simpleng sagot ng dalaga. Wala pa sila. Hindi ba kaya mo ako sinigawan kanina dahil late na tayo? Maintindihan mo rin kung bakit kailangang mas maaga dapat tayo kaysa sa mga kliyente natin. At kailangan pa talagang sermon ang isalubong sa akin ng umagang-umaga? Andy, I'm sorry. Mag-breakfast ka muna, baka magutom ka. Hindi ako nagugutom. Paborito mo ito. Wala akong gana. Mauna na ako sa conference room. Pagkasabi niya ay lumakad na palabas ng kanyang opisina. Napakamot na lamang sa sariling ulo ang binata. Inilapag niya ang pagkain sa mesa ni Andrea. Saka na rin lumabas at tinungo ang sariling opisina. Ilang minuto pa ang hinintay nila bago dumating ang mga kliyente. Nagsimula ang presentation nila tungkol sa brand ng kotseng napili ng mga ito. Maayos naman na natapos ang meeting at nakabenta sila ng 4 na brand new car. Ano ang gagawin ni Andre para mapaamo ang kapatid? Abangan sa susunod na kabanata. Muli sana po'y subaybayan ninyo ang bagong kwento.